pandangal sa pagdiriwang natin ng buwan ng wika. The Job-Hopping Single Lady. Sinubukan kong isalin sa Filipino ang librong sinulat at nilathala niya taong 2021. Ang nagpupursiging binibini sa iba't ibang larangan. Gusto ko siyang tanungin kung bakit ganitong uri ng aklat ang napili niyang isulat. Ngunit, noong nabasa ko ang listahan ng mga trabahong dumaan sa kanyang mga kamay, okay, gets. Liaison officer sa isang bangko, private secretary at clerk, marketing officer, customer service assistant, cashier, or checker, administrative assistant, 3, at guro. Ang haba ng listahan, no? Yun po yung dahilan ng kanyang pagsusulat ng isang aklat. Ito pala ay isang aklat ng pakikipagsapalaran ng isang batang profesional tungo sa tunay na kasiyahan sa trabaho. Ang ating tagapagsalita ay isinilang noong ika-22 ng Marso 1989 sa Sentro 1, San Guillermo, Isabela. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay sina Ginoong Arnelson A. Gulan at Ginang Adoracion B. Gulan. Siya ay nagtapos ng elementarya sa San Guillermo Central School. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa ating paaralan sa Southern Isabela Academy Incorporated, kung saan nagtapos noong 2005. Nagtapos siya ng BA Communication, Major in Journalism at minor sa Broadcasting mula sa University of the Philippines, Baguio City noong 2009. Upang palawakin pa ang kanyang kaalaman, kumuha siya ng mga units para sa Bachelor of Secondary Education sa Isabela Colleges noong 2017. Matagumpay niyang naipasa ang licensure examination for teachers sa sumunod na taon. Sa kanyang patuloy na pagsusumikap sa larangan ng edukasyon, nakamit niya ang Master of Arts in Education noong 2022 at kasalukuyan niyang tinatahak ang landas patungo sa Doctor of Education sa Northeastern College, Santiago City. Ngayon, siya ay nagpapakita ng kanyang husay at dedikasyon bilang isang Teacher 1 sa Rizal Integrated School mula Agosto 24, 2020 hanggang sa kasalukuyan. Dito, siya ay nagtuturo ng English at Filipino sa mga mag-aaral ng senior high school. Patuloy na humuhubog sa mga susunod na henerasyon ng mga leader at profesional. Ayon sa ating tagapagsalita, ang panitikan ng sumasalamin sa mga nangyayari sa ating lipunang ginagalawan. Nagiging mulat ang ating puso at kaisipan dahil sa paggamit ng wika sa panitikan man o sa kahit anumang larangan. Siya ay kakikitaan ng pagkahilig at pagmamahal sa panitikan, maging sa paggamit ng wika. Ayon na rin sa pag-iimbestiga ko gamit ang aking stalking skills sa Facebook. Mahilig siyang magsulat at magbasa. Isa sa mga shared posts niya, ilang buwan na ang nakakaraan ay isang tula. Lamayin niya ang ganito. Sorry ma'am. Hindi man kaloob, kung hindi man kaloob, matututunan mo sanang bitawan na. Kapag nakakaramdam ka na ng labis na sakit, kapag paulit-ulit na ang pagtangis, kapag hindi tama at kung hinayaan na, ay iyon na ngang ipaubaya. Ang pag-ibig ay hindi laging nakasasakit. Ang pag-ibig ay hindi pinipilit. Yan po, yung na-stop ko sa Facebook niya. Sa araw na ito, ating pakinggan ang mga salita na magmumula sa isa sa tagapagtaguyod ng panitikan at wika, si Binibini Maria Lalaine Balor Gulan.
Okay, maupo na po tayong lahat. Bigla akong nag-nervous nung na-stock ako ni Ginang Gabriel. Okay po. Pagbati po sa aking Tito JR. Tito na lang po ang tawag ko kasi mula pa noong bata pa kami, magkakilala na rin kami. Tapos sa aking mga guro sa language o sa wika, kay Ginang Rolena, ma'am, guro ko po siya sa English. Wala first year hanggang fourth year. Tapos, kay Ma'am Sharon po, ang aking guro sa Filipino na naka-influensya talaga para mahalin ko ang wikang ito. At sa ating punong guro, Ma'am Joshel, at syempre sa aking mahal na ina at lola, at sa lahat po sa ating mga tagapagdaloy ngayon, ang gagaling po, di ba? Simula pa lang pasabog na. Ang galing. At sa lahat ng mga mag-aaral na narito, sa lahat po ng mga guro, at sa lahat po ng nandito, isang mapagpalayang umaga po sa inyong lahat. Wikang pambansa, ang gamit kong salita, bayan kong sinilangan, agad kong lagi ang kalayaan. Kung inyong mapapansin, sinimulan ko ang aking mga nais ibahagi sa pamamagitan ng ilang liriko mula sa awit ni Florante na ako'y isang Pinoy. O diba, malaya. Gusto kong simulan sa ganito Ayan. At dyan nga umiikot ang tema para sa ating buwan ng wika. Filipino, wikang mapagpalaya. Talaga ba? Totoo ba? Tunay nga ba? Bakit marami ang nababalian kapag wikang Filipino na ang ginamit sa pag-abot ng liham? Bakit marami ang nagsasabi na corny kapag ito ang ginagamit sa mga hugot o pick-up lines? Marami rin nagsasabi na mas madaling intindihin ang Ingles kaysa Filipino dahil sa malalalim nitong salita. O sinong nakare-relate, mas madali po ang Ingles kaysa Filipino? Meron? Relate kayo mga anak? Okay, nasabi ko rin ang mga ito dahil sa 4 na taong pagtuturo ko ng mga asignaturang Ingles at Filipino sa Senior High sa Rizal, taon-taon na lang may lalapit sa akin at sasabihin, "Ma'am, mas madali po ang oral communication kaysa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino." O kaya naman, "Ma'am, hirap na hirap po kami sa Filipino sa piling larang. Maaari po bang mag-creative writing na lang?" Wala pa akong narinig na nagsabi ng, "Ma'am, tayo ay mag-Filipino dahil ang dali-dali po ito." Nakalulungkot isipin na minsan mukhang mas pinahahalagahan pa rin ang asignaturang sa wikang banyaga nakasulat at nakalathala. Pero, ang wikang ginamit upang maipahayag ang saloobin ng mga mag-aaral na ito ay wikang Filipino. Malaya nilang naisiwalat ang lahat dahil na rin sa sariling wika. Wala pa namang lumapit sa akin at sinabing, "Ma'am, I find it harder to understand Filipino subjects than English." Medyo kailang mapag, hindi ba? Patunay lamang ito na sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan ay wikang Filipino ang gamit na mainam. Gamit ang acrostic na malaya, nais ko lang ibahagi sa inyo ang mga sumusunod. M.
Maalala sana natin na sa ating kasaysayan, wikang Filipino ang ginamit ni God Jose Rizal sa kanyang Noli Me Tangere at El Filibusterisimo na sumasalamin sa pangyayari sa bansa noong mga panahong iyon. A. Ang paggamit ng sariling wika ni Rizal ang siyang naging daan upang naising ng mga Pilipino na lumaya mula sa pananakop ng mga Kastila dahil kanilang naintindihan ang nakasulat. Diwa't puso nila'y namulat upang gawin ano nga ba ang nararapat. And, ito mga anak at sa ating pong lahat, laging kaakibat ng pagiging malaya ang responsibilidad ng pagiging maingat. Hindi dahil malayang magsalita ay bira ka naman na ng bira. Hindi dahil malaya na go lang ng go. Kung may think before you click sa paggamit ng computer o pag-post sa mga Facebook account ninyo, meron din namang think before you speak o isipin munang mabuti ang mga sasabihin. May basehan ka ba? Napatunayan mo ba? Mapagkakatiwalaan ba ang iyong mga sanggunian? Kung natimbang mo na ang lahat at sigurado ka na sa iyong mga nakalap, doon ka lang maaaring magsalita o magsulat ng mga nais maipahayag sa mga bagay na sensitibo, ngunit alam mong makatutulong kung naipahayag mo ang mga ito. Basta, lagi lang tandaan na responsable dapat ang pagpapahayag. Ang wikang Filipino, para sa letter E, ang natatanging wika na gumagamit ng po at opo. Tama? Opo. Upang igalang at pahalagahan ang nakatatanda at pinagpipitagan. Kung ating ihahambing, kapag sinabi mong Ingles ang wika, pinagsasaluhan yan ng iba't ibang bansa. Hindi mo alam saang bansa ang may wikang Ingles. Gayun din ang Espanyol, Arabic, at iba pa. Bukod tanging Pilipinas lamang ang wika ay Filipino. Kapag narinig na ang wikang ito, sinasabing Pilipino sila. Wikang Filipino, pagkakakilanlan ng pagka-Pilipino. Para sa letter Y, yaring napakaganda ng ating samahan. Dahil binigis tayo ng ating wikang pambansa, marapat lamang na itaguyod natin ito. Dahil sa Pilipino ang ginagamit sa pakikipag-usap kahit sa mga nasa laylayan ng lipunan, naiintindihan nila na mayroon din silang mga karapatan. Tayo man ay alam ang nangyayari sa ating lipunang ginagalawan at hindi mangmang. Ang mahalagang balita at impormasyon ay ating naririnig sa radyo at napapanood sa telebisyon at maging sa internet pamangkiyan. Nauunawaan natin na kailangan nating maghanda sa tuwing may darating na sakuna at bibigyan ito ng aksyon. At letter A, at kahit ano pa ang mangyari, huwag kalimutang angat ang Pinoy. Dahil sa wika, natuto tayong magbasa, makinig, magsalita at magsulat. Mga kasanayang nakakasa upang mas makilala ang ating bansa. Kung dati tayo ang gumagaya sa mga telenovela o teleserye ng ibang bansa, ngayon, ang mga soap opera tulad ng Pangako Sa'yo, Sino ang May Sala, Sana'y Wala ng Wakas, at marami pang iba ay ginawan o ginaya na rin at isinalin sa ibang wika sa ibang bansa dahil sa husay ng script at pagganap ng mga Pinoy. Bigyan nyo ng panahon, total may internet naman na i-search kung paano pa na ipagmamalaki ang ating kultura tulad ng panonood ng telenovela. Wika ang naging kasangkapan upang makamit natin ang lahat ng iyan. Sa paglipas ng panahon, marami pa ang maaaring mangyari. Hindi ba nga at ang wika ay dinamiko? Natalakay niyo ba yun?
Diba? Ang wika ay dynamic, dinamiko, at patuloy na mag-iaayon sa pagbabago ng panahon. Sana, kahit papaano, kapag tinanong kayo kung sino ang ama ng wikang pambansa, sino mga anak? Bakit ang konti lang sumasagot? Sino ang ama ng wikang pambansa? Okay, si dating Pangulong Manuel Luis Quezon na hindi nyo na sana tinignan ang inyong mga cellphone. Diba? Ugali nyo yan eh. Magta-translate ganun. Nasabi ka lang, ano? Ayan. Ano man ang mangyari, huwag sana nating kalimutan na ang wikang Filipino ay salamin ng ating kultura at hindi na ito mawawala pa. O, balik ako dun sa ibinahagi ko sa inyo kanina. Makalumang okay. Balik ako sa kwento ko kanina sa sinabi ng aking mga mag-aral. Sinagot ko sila, kayo ba ay gusto pa rin talagang magpasakop sa mga banyaga? Alam nyo ba na yung pagsakop ay hindi lang sa pisikalan, hindi lang yan sa mga sandata, sa dahas, kundi maging sa pag-isip natin. Kung natalakay na o kung nakikinig kayong mabuti, palagi nang natatalakay ang kolonyalismo at impluwensya ng ibang mga lahi sa atin. No? Oo, tama. Kailangan talaga ang Ingles. Kailangan ng Filipino. Requirement yan di ba? Pero subukan ninyo na kilalanin at mahalin ang wikang Filipino. Makikita ninyo mga anak na yung wika natin sa wikang Filipino, napakayaman ng Pilipinas. At may pagmamalaki ko rin na sabihin ko sa inyo na nagkaroon ng bagong perspektibo ang mga mag-aaral na ito nung nagsipagtapos na sila sa senior high school sa amin. Nagkaroon sila ng bagong perspektibo at ngayon yung iba sa kanila lumalahok sa buwan ng wika sa kolehiyo. Sana pagdating ng araw kayo rin, huwag kayong matakot na sumali sa anumang mga patimpalak kahit na lalabas na kayo ng SIA. Okay ba? Okay ba yun? Okay ba? Wala akong narinig. Okay ba? Pwede bang Filipino ang sagot? Okay ba? Opo. Okay. Mga minamahal kong taga-pakinig, huwag matakot na magpahayag ng saloobin. Ipagmalaki palagi ang wika natin. Malaya na nga tayong magsalita at magsulat. Ano ba ang pumipigil sa iyo at hindi mo na ituloy ang tula na yan? Ano ba ang pumipigil sa iyo upang hindi na awitin ang lupang hinirang? Ano ba ang pumipigil sa iyo upang magsulat ng mga akdang maaaring makapagpaunlad sa mga nangangailangan? Alam mo ba kung ano ang hadlang? Alam nyo ba? Sarili rin lang naman. Di ba? Tama ba? Ituloy mo na ang naudot mong paglikha ng mga sanaysay. Ituloy mo na ang pagsayaw ng mga katutubo at iba pang sayaw ng ating lahi. Huwag kang mahiyang umawit ng mga awiting makabayan. Karapatan mong isiwalat sa buong mundo kung sino ka. Pilipino ka, may sarili kang wika, malaya ka. Maaari po bang tumayo tayong lahat? Tapos, akapela na lang po siguro. Pero, alam niyo po ba yung ako'y isang Pinoy? Kantahin lang mo natin. Okay na po? Pasensya na hindi talaga ako kaano sa music, pero dahil malaya tayo, go! Okay, ako'y isang Pinoy. 1, 2, 3, go! Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Manila,
sanay sa wika, mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa, ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Sigat o Rizal, nooy nagwika, siya'y nagpalaya sa ating bansa. Ang hirap ng magmahal sa sariling wika ay higit pang amoy sa mabansang isda. Wikang pambansa, ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isisilang sa ating bansa. Okay po, pwede bang manatili pa rin pong nakatayo at maaari bang sumunod sa mga bibigkasin ko? Ako'y isang Pilipino Ako'y isang Pilipino sa tulong ng may kapal, sa tulong ng may kapal. itataguyod ko Itataguyod ko ang wikang Filipino. ang wikang Pilipino. Ipinagmamalaki ko Pinagmamalaki ko ang aking ang aking pagkakakilanlan. pagkakakilanlan. Ipalalaganap Ang sariling wika ang sariling wika saan man magpunta. saan man magpunta. Filipino, Pilipino, wikang mapagpalaya. wikang mapagpalaya. Mabuhay po at maupo na po. Maraming salamat po.